Are you blessed? Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Glory to God, glory to Christ Jesus. May bagong dalo po ba tayo sa gawaing ito? Amen. Amen. Darating? Amen. O dadako na tayo sa sharing portion. Sinong pinagpala, pinagaling, binago, kung paano nasumpungan ang gawaing ito? At paano nagbago ang buhay niyo mula nung umatin kayo sa gawaing ito? I-share po natin yan. O sinong unang mag-share? Mag-share. Sinong unang mag-share? Sister Giselle? Palakpakan po natin, Sister Giselle. Ako na lang. Amen. Wa may lain. Ang ipagpatuto ko lang sa gawaing ito. 2006, una po akong nasumpungan po ang gawaing ito. 3 months nung umatin ako as attender. Nagkasakit po ako. Muntik na po akong mabulag ng kanan kong mata. Mula nung nagkasakit ako, nung pinagaling ako, doon po, tumimo sa puso't isipan ko na maglingkod ako sa Diyos. Hanggang ngayon, praise God, binigyan ako ng 2 mata na maayos, klaro pa. At sa magandang kalusugan na binigay niya sa akin sa araw-araw. Amen po ba? Amen. O, sino pang susunod mag-share? Wala po ba? O, magsitayo na po tayo, dadako na po to sa ating pagsamba. Ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihayag ng ating kapatid, Brother Hernan Gonzales. Amen. Pangunahan naman po tayo sa panalangin ni Sister Ilang Gala. At sa panambahan naman po sa pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen. Praise God, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilaang pangalan. Panginoon, narito kami muli nagkatipon-tipon para ikaw ay purihin at dakilahin, Panginoon. Narito kami nagsusumamo, nagpapakumbaba, nang humihingi ng kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan. Lalong-lalo na sa iyo, Panginoon, patawad, Panginoon. At sa lahat ng mga nagawa naming hindi maganda, patawarin mo po kami, Panginoon. At nagpapasalamat, Panginoon, kami sa lahat ng mga blessings na ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw at sa mga susunod pang araw, Panginoon. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at bigyan mo kami ng masiglang pangangatawan sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga lahat ng mga naririto at makikinig ng banal mong salita, Panginoon. Itinataas at inadalangin po namin ang aming kapatid na Sister Linda Arroyo. Bigyan mo po siya ng fast recovery, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Ang lahat ang naririto ay pagpalain mo, Panginoon. Ngayon din po ang taong na iyong sinugo, Panginoon, ay pagpalain mo po siya at ang kanyang maihahayag na banal mong salita, Panginoon, ay ang aming mapapakinggan ay tumimo sa aming puso't isipan at may sa buhay, Panginoon. Ganon din po ang mga kapatiran, mga musician at mga choir at mga kasama naming tagapanglingkod sa iyo, Panginoon. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama at bigyan mo po kami ng malakas na pangangatawan at may patuloy pa namin ang pag-serve sa iyo, Panginoon. At ang aming mga prayer request, Panginoon,
Hindi po namin na isusulat, tinugunan namin, inaangkin na prayer request po kami, Panginoon. Pagpalain mo pa ang lugar na ito ng gagawan ng banal mong salita, Panginoon. At magiging matagumpay ang aming yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, taas po yung mga kamay na yan. Ipalakpak po natin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Hayaan po natin na kumilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Itaas po natin ating mga kamay. Tanda po yan ng pagsuko na wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Buhay ko'y baguhin mo. Linisin mo ang puso ko. Turuan mo, O Diyos, sa iyong trono manahan ka. Banal na Espiritu, angat ko ang presensya mo. Magaling ka sa buhay ko. Sa bayan mong mahal, gamitin mo ako, manahan ka. Banal na Espiritu, ibuhos ang kapangyarihan. Maranasan ka, O Diyos, ang lubusan. Katagpuin ang aming dalangin. Manahan ka, Espiritu Banal. Buhay ko'y baguhin mo. Linisin mo ang puso ko. Turuan mo bulong, O Diyos, sa iyong trono manahan ka. Banal na Espiritu, angat ko ang presensya mo. Magaling ka sa buhay ko. Sa bayan mong mahal, gamitin mo ako, manahan ka. Banal na Espiritu, ibuhos ang kapangyarihan. Maranasan ka, O Diyos, ng lubusan. Katagpuin ang aming dalangin. Manahan ka,
God. Palakpakan po natin ating Diyos. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Handa na po ba kayong sumayaw umindak sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya halina. Tayo magsama-sama magpuri kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipag-iwan. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipag-iwan. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah! Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipag-iwan. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Amen. Amen. Karapat-dapat na siya ay sambahin sa mga oras na ito. Amen. Amen. Oh, glory to God. Gusto niyo pa? Amen. Sa susunod na Monday. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong katapatan. O Diyos, naririto po ang iyong mga lingkod. Dumudulog sa iyong harapan na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Yes, O Lord God, o purihin ka sa iyong kabutihan. Purihin ka sa lahat ng dako. Purihin ka saan man kami naroroon. Ikaw lamang ang tataas at wala nang iba. Dahil sa iyong kabutihang loob, kaya kami ay narito sa mga oras na ito. Amen? Amen. Amen. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus.
Sige po, taas po ulit natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Narito ako sa banal mong tahanan.
save the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkom Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to God. To the years you may meet him, at the Time when Christ was near, to the people could not see what Messiah ought to be. Through your words made they just could not understand. There was some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age, you're still the same. by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkom Adonai, I will praise Praise you you till I God. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkom Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, maraming salamat sa loob ng isang linggo na biyaya at pagpapala na ipinagkaloob mo sa inyong mga anak. Ngayon po, muli, Monday group na kung saan sila po ay patuloy na nagdilingkod sa iyo at dinadalangin namin, Sister Erlinda, Panginoon, na bigyan mo siya ng complete recovery. In Jesus' name, pagpalain mo rin ang mabuting balita na aming pagsasalusaluhan. I-bless mo ang iyong lingkod, ganoon po ang lahat ng mga nanonood o makikinig ngayon dito po sa St. Joseph Parish Church. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai.
ng Panginoon, diriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, alita na iwas na, tayo ay tulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, narito sa tuwina, nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah. Sabihin niyo, hallelujah. Yeah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. So brothers and sisters, napakabilis ang oras, panahon. No, ngayon ay Lunes na naman. Parang natulog ka lang tapos pagising mo, Lunes na naman. Okay. Ang atin pong pagninilayan ngayon is about bakit sinumpa ni Jesus yung pong fig tree. Jesus cursed the fig tree. No? Pero ang ating topic ay sa if you believe, you will receive. That whatever you ask for in prayer. Yan ang ating aralin ngayon. No? Matthew chapter 21, verse 18 up to verse 22. Papuri sa iyo aming Panginoon. On his way back to the city, early next morning, Jesus was hungry. He saw a fig tree by the side of the road and went to it, but found nothing on it except leaves. So he said to the tree, "You will never again bear fruits." At once the fig tree dried up. The disciple saw this
and were astonished. How did the fig tree dry up so quickly? They asked. Jesus answered, I assure you that if you believe and do not doubt, you will be able to do what I have done to this fig tree. And not only this, but you will even be able to say to this hill, get up and throw yourself in sea, and it will. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Yan ang ating pagninilayan. No? Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya ay nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang natagpuang kundi dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman. At pagdakay natuyo ito. Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang mga iyon, sinabi. At anumang hingin ninyo sa pangalan panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging Sandigan ko. ako'y nagtitiwala Sa iyo. kalakasan ko'y nanggagaling Galing sa iyo. ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging Sandigan ko. kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. kahit anumang panahon, mabigat man ang ating sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. ako'y Titiwala sa iyo. kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo.
Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Okay. Sabihin ninyo, ano ang nangyari? Ano nangyari sa puno ng igos? Yan. Okay. Ako ay tuwang-tuwa kasi napatunayan ko na itong gospel na ito, napuntahan ko talaga yon, no? Magsiupo na kayo. Bakit si Jesus naghanap ng pagkain? Kasi nagutom siya. Oh, di ba Diyos siya? Bakit nagutom siya? Nagkataong tao nga siya eh. Ha? Tandaan ninyo, nung kami po ay nag-aral pa yung module ng Christology. Pag sinabing Christology, 100% tao at 100% Diyos. Ngayon, itong pangyayaring ito, kaya nagutom si Jesus, siya po ay 100% na tao. Nagutom, nauhaw, napagod, umiyak. Lahat ng damdamin ng tao ay naramdaman ni Jesus. Kaya nga nung siya naroon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Di tao. Amen po ba? Ngayon, no, ang istorya niyan, no, si Jesus, nung unang panahon ay wala pa pong mga kotse. Patibayan ng sandalyas. Doon ko na realize, sabi niya, alam mo Brother Bay, ang Nazareth ay sa norte. At yung Bethlehem sa south. Kaya sabi nila, isipin mo yon, nung si Jesus naiwan ng mga magulang niya, nagpaiwan doon sa templo, sa synagogue, ay nilalakad lang nila yon from norte to south. Ay ilang lakaran yon? Mga 1 linggo. Kaya tama yung sinasabi sa Romans, no? O kay inam na mayroong nagdadala ng mabuting balita. Pag sinabing nagdadala, personal, hindi sa TikTok, hindi sa hindi sa Facebook, hindi sa live, no? Ngayon napakaluwag na ang gusto mong gawin. Magsalita ka lang sa YouTube, sa Facebook, mapapanood ka na buong mundo. Nung una, pag gusto mong pumunta sa isang lugar, lakarin mo yan. Kasi wala pang eroplano noon, wala pang mga barko. Wala pa lahat. Ang sinasakyan nung una ay kamilyo, asno. No? At yung kanilang sandalyas, piniprepare nila yon sa paglalakad. At nung unang panahon, pag naglakad ang mga Hudyo, may baon silang alak. Kasi pag malamig, mamamatay sila sa lamig. Ang alak ay ginagamit yung pampainit sa katawan, hindi panlalasing. Amen? Ano naman yung puno ng igos? Ang puno ng igos, iba po yung mustasa, mustasa. Gulay yan eh. Pero pag lumaki, sabi ni Lord, pinamumugaran napakaraming ibon. Kasi ang mustasa parang ano yan? Gulay na. Tanungin ko kayo, yung bang malunggay, kahoy yan, di naman gulay yun eh. Pero bakit kinakain? Malunggay. Ang tawag dyan, miracle tree. Ngayon, itong mustasa, pag tinanim mo, pinakamaliit na buto, pag lumago naman yan, pwedeng silungan ng mga ibon kasi kuwan yan eh, isang puno na pag-akyat niya, ang dami mga sanga. No? Okay, ito namang igos, nakakita kayo ng yung tinuro sa akin yan eh. Brother Bayo, naglalakad si Jesus,
pag pumunta silang city, di ba, lungsod. Ang ibaba noon, Jerusalem. Ang Santa Marta, sa tuktok ng bundok, doon dumadaan lagi si Jesus. Pag nandoon sila sa ibang lugar, doon dumadaan sila lagi kay Marta, Maria at Jose. Kasi ito si Maria, si Marta at Jose ay kababata ni Jesus. Sila. Tapos doon sa likod ng simbahan ng Santa Marta, nandoon pa yung kuweba na kung saan doon sila kumakain, nag-aalmusal. Kasama si Jesus at saka si Maria, si Jose at saka si Marta. No? Kasama ang mga alagad. Yung layo na kanilalakbayin. Kailangan ang madaling kukunan nila ng prutas, bunga ay igos. Kaya ang igos, nakakita kayo dun sa Ambel, ang tawag doon yung puno ng tabugay. Yan po yung tawag doon ay native na Philippine igos. Kinakain yan, gamot yun. Pag pumula na yon, kainin mo parang prutas. Maraming buto na maliit. No? Ito, nung makita ni Jesus, alika, dadaan muna tayo dito sa puno ng igos, maghanap tayo ng bunga. Sus, Ginoo ko. Gutom na sila. Kasama ang mga alagad. 12 yun. 12 disciples plus Jesus, 13 sila. Nung nandoon na sila, sabi ni Jesus, ikaw wala kang kwenta. Kaya pati halaman kinakausap ni Jesus eh. Amen? Di ba yung isda? Sinabi ni Pedro, Panginoon, wala tayong pambayad ng buwis, sinisingil na tayo. Sabi ni Lord, mamingwit ka Pedro. Yung unang mahuli mong tilapia, nandun yung pambayad natin ng buwis. Namingwit nga si Pedro, unang huli niya, nandoon yung pambayad lang buwis. Tapos, kinakausap ni Jesus, hangin, tumigil ka. Isipin mo hangin, nakinig. Kalikasan yon. O ikaw, alon, tumahimik ka. Tumahimik yung dagat. Kasi hindi naman yung salitang ginamit ni Jesus, ginagamit din natin ngayon. Amen? Bakit powerful yon? Kasi si Jesus matuwid, walang dungis ng kasalanan. Itong mga taong gumagamit ng pangalan ni Jesus ay mga hindi karapat-dapat na gumamit ng salita ng Diyos. Amen? Totoo hindi. Walang problema sa salita ng Diyos. Ang sabi doon, sa pasimula pang likhain ng mundo, naroon ang salita ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang sinabi ni Jesus, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang salita ko hindi mawawala ng bisa. Kaya pag-usapan natin ngayon, si Jesus ba nung siya ay nagsabi noon, Diyos ba siya o tao? Tao siya katulad natin. Kaya pinaliwanag ko nga sa inyo si Christology nung si Kristo, nagkatawang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay siya bilang isang tao, kaya dumaan siya sa sinapupunan ng tao. Kay Maria, Birhen Maria. Aba, pwede namang lumitaw ang Diyos na wala si Maria. Kailang, ang ililigtas niya tao. Kailangan magkatawang tao ang Diyos. Amen? Ngayon, ito na. Ang sabi ni Jesus, ikaw, wala kang kwenta. Kasi wala kang bunga. Puro ka lang bunganga. Akala mo ba lahat na nagsasabi Kristiyano, may kwenta? Ang dami nagsasabi Kristiyano, kuno. Kaya huwag niyo sabihin Kristiyano, no. Pag tinawag ka naman ako sa
isang bansa, are you Christian? Yes, I'm a Christian. Ang mga Katoliko na mga Pilipino, Kristiyano ka? Kristiyano? Eh, ang dulo, no. Christian? No. Kaya pala itong mga puti, mga foreigner, pag tinanong ka, didn't gamit ng no. Are you Christian? Yes, I am a Christian. Okay, brother and sister. Oh, ngayon, ito na. Sabi ni Jesus, kasi gutom na sila, ikaw, puno ng igos, kailanman, di ka na mapakinabangan. Bakit? After na sinabi ni Jesus, kaya ang kwan doon ay curse. Sabi dito, Jesus curses the fig tree. Sabi ni Jesus, dito, tingnan ninyo yung sinabi ni Jesus dito, no? He saw the fig tree by the side of the road, and he went to it, but found nothing on it except leaves. Oh. Bunga. Ang hinahanap niya, hindi dahon. No? So, tingnan ninyo. So, he said to the tree, you will never again bear fruit. Bakit sinabi niya? Kasi mamamatay na. Yung bang patay na ako na mamumunga pa ba yun? No? Anong ibig sabihin ito sa mga Kristiyano? Ang hinahanap ng Diyos, bunga. Kaya yung pong akay ninyo, bunga nyo yun. Hindi yung 20 years kang sa gawain, may isang tao, wala kang naakay. Oh. Baka isa ka doon sa dahon. Amen? Kaya ako tuwang-tuwa ako doon sa mga magaling mag-akay. Aba, ano ba ang naramdaman ng tao makadala ka kay Kristo? Yung taong masama, taong chismusa, ang taong babaero, lalakero, dinala mo sa gawain ng nagbagong buhay, yun ang malaking gantimpala mo sa Panginoon. Nagiging alulod ka ng pagpapala at biyaya. Amen? Ngayon, paano dumami ang gawain ng Panginoon kung lahat ang iniisip? Hayaan mo na sila. Ay lahat pala ng umaaten, workers, ang iniisip lagi, hayaan mo na sila. Oh, di walang kikilos. Kasi ang isang isip, puro hayaan mo na sila. Eh kung walang gagalaw, walang kikilos. Alam mo, nung sinabi ko ito sa mga provincial, sabi ko, huwag kayong mag-stay dyan sa once a month yung grupo nyo gustong lumago, pumunta kayo sa sentral. Kasi yung mga tao dyan, kayo-kayo pa rin yun. Sa Saikong, sinong akayin mo doon? Sila-sila pa rin. Mag-outreach kayo, kaya dumami ang El Shaddai. Inumpisa namin 1991 yung salitang reach out. Hindi pa outreach noon, reach out. Abutin natin sila. Mamigay kami ng mga flyers. Ang isa lang ginamit namin yung come to me. Yung Mateo 11:28. Lahat naman nakabasa, sumusunod dito sa simbahan. Kasi pag may problema yun, wala silang pupuntahan kundi ang Diyos. Yung mga nagtatawanan, huwag niyong bigyan, sayang yung papel. Yung medyo malungkot at medyo umiiyak-iyak, yun ang bigyan niyo. Yan ang madaling akayin. Amen po ba? Ano sinabi ni Lord? Di ka na mamumunga. Bakit? Hinahanap ko yung bunga, puro dahon. Tandaan nyo, ang parables ng Biblia, yung dahon, pag nalaglag, natutuyo lang yan. At pag natuyo yung dahon, winawalis yan sa bakuran at sinusunog. Pero ang bunga, pag nalaglag, can produce another puno. Amen? Yung pong
Sinabi ko sa inyo na local fig tree sa El Shaddai, wala nagtanim doon. Alam mo man nagdala doon? Ibon. Ha? Mabuti pa nga yung ibon eh. Amen? Sino nagtanim yan doon sa Ambel? At doon mismo sa pintuan ng Ambel, ang sabi ng isang kaibigan ko nung nasa Israel, Sir, yung pong nakatayo diyan na kwan, kinakain po yan ng mga ibon. Ang tawag po yan ay local fig tree. Kaya pag nagtawagan kami ni Salm ng tatay ni Kwan, saan kayo? Narito sir sa fig tree, sa puno ng igos. Pagpunta mo sa Ambel, kainin yung bunga doon. Amen? Ang kwan ng dahon noon. So, ngayon, bigyan ko kayo ng explanation. Pag kayo pumunta ng Japan, pag panahon ng taglagas, wala pong dahon, lahat ng kahoy, prutas, lahat po yan, down lahat. Kaya pag pumunta kayo doon ng buwan ng March, April, kasi March yung dating ko, sabi kong pangit naman itong Japan, baka parang patay na lahat ng kahoy. Natawa lang sa akin, sumundo sa akin. Kasi Brother Bay, dumating ka taglagas, hindi tagsibol. Ang mga bansa, ang tropical country, winter and summer lang. Sa ibang bansa, napakaraming damit. Bakit? Iba ang damit ng summer, iba ang damit ng winter, iba ang damit ng spring, iba ang damit ng autumn. Yung autumn, yun yung taglagas. May nakita akong isang puno doon. Ang daming bunga. Taglagas, walang dahon, daming bunga. Sabi ko, bakit bukod tangi yung prutas na yan? Alam mo kung ano yan? Yung kaki. Yung kaki yung kinukuha yung masarap galing Japan, yung ano man tawag dito? Na pag pumunta dito Sister Bilin, nagpapabili lagi, ang tawag doon Sister Cindy. Persimmon. Namumunga yan pag taglagas. Nalaman ko yan kasi nung mag-ikot ako sa Japan, kasi naikot yun kasi isipin mo, sakay ako sa bullet train from Tokyo to parang Mindanao, sa Nagoya, sa Osaka. Makikita mo lahat yan, yung lahat ng pananim. At yung bansa na yan, wala kang nakikitang bakanting lupa na walang tanim. Lahat ay may mga tanim, green, sa Pilipinas. Pag magbiyahe ka simula ng Balintawak hanggang Apari, nakatiwangwang lahat ng mga lupa, walang nagsasaka. Tapos ang mga tao na sa Manila, nag-iipon, nag-i-squatter. Ang kayamanan nandun lang sa lupa. Gusto niyo magbiyahe? Punta kayo, Bicol Region hanggang Sorsogon. Makikita niyo, mga lupa, walang nagsasaka, puro nakatiwangwang. Wala man lang nag-vegetable. Wala man lang nagtanim ng ganito. Dito sa Japan, wala ka makikitang lupa na walang tanim. Kahit magbiyahe ka ng kaano kalayo, makita mo, yung pong mga green na yan, sabi sa yan, Brother Bay, ang pinakamalaking production ng tea sa buong mundo itong Japan. Kasi mayroon silang red tea, mayroon silang black tea, mayroong red tea, mayroong yellow tea, lahat ng tea, nandun siya kanya. Dito, totoo yun. Yan ang pinakamaraming tanim sa kanila. At kitang-kita mo yung mga tao nag-aani. May dala-dala ditong, yung mga talbos, inaani nila.
Sabi ko, sana all. Palapakan natin si El Shaddai na, woo! Amen! Kaya ayaw ni Lord yung mga Kristiyano. Tandaan nyo, ang hinahanap ng Diyos, bunga, hindi dahon. Pag ikaw'y Kristiyanong hindi namumunga, puputulin ka ng Diyos. Kasi ang tawag sa iyo, wala kang silbi. Amen? Pero pag marami kang naakay, marami kang bunga, pagpapalain ka ng Diyos, pati all aspect of your life, physical, financial, material, lahat ng aspeto ng buhay mo, pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yon. So ngayon, ano pa ang mensahe dito ni Lord? No? Sabi niya, hindi lang ako makagawa, kayo magagawa din ninyo. Yung ginawa ko, sabi ni Lord, sabihin ninyo, lumipat yung Manila Bay, doon sa Laguna de Bay, pagpalitin natin yung dalawa. Magagawa nyo yan. Amen po ba? Kaya isang preacher, Sir, nandun ako sa Tingloy. Dinasal ko yung bundok. Sus, napagod lang ako sa sigaw. Hindi naman umalis yung bundok. Ang bundok, hindi lang physical na bundok. Ang daming bundok diyan, dala mo, bundok ng problema, bundok ng kalungkutan, bundok ng bundok ng kawalan, bundok ng utang, bundok ng sakit. Lahat yan pwede mong palisin. Pag sinabi mo, bundok ng rayuma, lumayas ka dyan, tapos hinihipo mo. Ay, ang rayuma ko. Sabi ng rayuma, mahal na mahal mo ako, hindi ako aalis sa iyo. Amen po ba? Pinalalayas yan lahat ng nakahihirap sa tao. Pag may pananalig ka, mapapalayas mo lahat yan. Amen? Amen po ba? So, ang topic natin, If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Tatlo yan, tatlo. If you believe. Ngayon, you will receive. Ang ginagawa ng tao, receive mo na bago believe. Binaliktad mo yung Bible. Tapos, may gagawin ka. Sabi dito, tatlo to. If you believe, you will receive, whatever you ask for in prayer. Ang tanong, nagdadasal ka ba? Doon mo mahihingi iyon. Oo nga, may pananalig ka. Amen? Oo. Gusto mong tumanggap. Kulang ka naman sa panalangin. Sa panalangin, yan ang iyong pakipag-usap sa Diyos na dapat hingin mo sa Diyos yung anong gusto mo. Through prayer. At ang gusto ni Lord sa prayer ay specific. Hindi po yung bahala ng Diyos. Wala kayong mababasa sa Biblia ng bahala ang Diyos. Sabi ng Panginoon, humingi ka at ikay bibigyan. Ano bang hinihingi mo? Alanganin pag sinabi, bahala ka na Lord. Wala. Kung anong sinasabi mo, naroon pa rin sa bibig mo, there is power in your tongues. There is power in your lips. Amen? Kaya sabi ni Lord, kung kayo masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ako pa kaya na inyong amang nasa langit? Ano sinabi ni Lord? Humingi ng bato ng tinapay ang anak mo, bibigyan mo ba ng ahas? Humingi siya ng isda. Bibigyan mo ba ng ahas? No? Sa isda, maraming klaseng isda. Pag sinabi mo, Panginoon, pahingi isda, sabihin ni Lord, anong klaseng isda? Amen? Pahingi Lord ng asawa. Anong klaseng asawa gusto mo? Tall, dark, and handsome. Ayos. Mas specific yun.
Hindi yung asawa lang hingin mo. Kung binigyan ka ni Lord ng duling, sabi mo, ayaw ko ng duling. Binigyan ka ni Lord ng tiguang, Lord, gusto ko bata. Hindi mo kasi hiningi ng specific. Pag humingi ka ng sasakyan, there are so many model of sasakyan. Ha? Amen? Panginoon, gusto ko, Lord, Panginoon, sasakyan, gusto ko bitik. Nangyari, akala niya bitik, Honda yun eh. Nung dumating, bitiklita. Tapos, sisiin mo ang Diyos. Amen? Ang Panginoon mabait. Turuan lang yung tao paano humingi, at ang una pong tinuturo natin, pananampalataya. Kasi sa paghingi, mabilis tayo dyan. Kaya ang pangalan ng Panginoon, sa halip na Panginoon, pahingi noon. Puro hingi. Lord, pahingi noon, pahingi nito, pahingi noon. Amen po ba? Kailangan, kausapin mo ang Panginoon, ano ba ang gusto mo? Kaya, pag hinati mo yung tatlo, sabi dito, if you believe, may pananampalataya ka kasi galay kang umaatin ng gawain eh. Sabi ng Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at makapakinig lamang kayo kung mayroon nangangaral tungkol kay Kristo. Anong papel ko? Mangaral. Kung wala ako dito, upo ba kayo dyan? Siguro, 5 minuto, iinit ng puwit mo dyan. Pero pag may nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos, kahit 1 oras na, bitin. Amen? Kailan dumarating ang inyong pananampalataya? Nung kayo'y makinig, nagkaroon kayo ng pananampalataya. Pero ang tanong, may pananampalataya ka nga, may tinanggap ka na ba? Mayroon. Kaya lang, yung tinanggap mo, baka tilamsik lang yan. Ang gusto ni Lord, magiging masaya ka. Kaya ang gusto ni Lord, yung ibig mo talaga. Tinanong nga ng Panginoon si Bartimeo, what you want? Ano gusto mo, Bartimeo? Sabihin mo lang. Sabi ni Bartimeo, gusto ko po makakita. Sabi ni Lord, ngayon na, now na, mangyayari ang ayon sa iyong pananalig at pananampalataya. Amen po ba? Yung may sakit na makitungin, tinanong nila, Panginoon, ibig mo bang gumaling kami? Ano sabi nila? Ibig kong gumaling kayo. Humayo kayo. Magaling na kayo. Hindi naman sila hinipo ni Jesus kung sinabi mo kaya, Panginoon, gusto kong yumaman. Sabi ni Lord, may mga batas ako dyan, paano kayo yumaman? Gusto mo ang yumaman? Tulog ka ng tulog, hindi ka naman gumagawa, tamad ka naman. Sabi ni Lord, huwag pakanin ang taong tamad. Ang mga taong yumayaman, may pananampalataya at ginagawa nila ang kanilang pananampalataya because faith without action is dead. Amen po ba? Walang problema sa Diyos. Yung piso mo, pwede niyang gawin 1 billion yan. Alam niyo ba kung bakit lumakas yung Max Restaurant? Nagsimula yan sa isang manok. Hindi niya kinata yung manok. Pinaitlog niya. At nung umitlog ang manok, pinalaki niya yung mga manok, doon siya nagsimula ng negosyo ng manok. Hindi po nangyari Max Restaurant agad yan. Nagtayo muna siya ng inasal. Pati bituka, binibinta niya, linilinis. Lahat ng part ng manok, nung dumating ang panahon, yung isang manok niya, nagiging Max Restaurant. Kahit anong klaseng restaurant na dumating galing abroad, hindi po matatalo ang Max Restaurant. Dahil sila po ang pinakamasarap na chicken. Alam mo sino nagkwento sa akin? Isa. Paano yumaman si Dunya Manuela? Hindi naman sa malaki.
Amen? Kasi may pananampalataya siya. Ako mahilig ko magbasa ng history. Oh, saan nang galing yung toothpick? Sa isang taong mahirap lang, humingi ng toothpick sa isang restaurant. Sabi ng restaurant, wala po kaming matamis ng kahoy, sir. O napag-isip-isip niya, ano kaya kung gagawin ko, magtayo ako ng negosyo, puro toothpick lang. Oh, isipin mo, buong mundo nagdi-deliver siya ng toothpick ngayon. Oh, bilyonaryo siya. Saan nang galing sa toothpick? Kasi mabait siya, sinamahan siya ng Diyos. Ang kamay na pinagpala ng Diyos, lahat ng hawakan niyang hanap buhay, negosyo, lahat ng bagay, ibibless ng ating Panginoong Diyos. Woo! Amen? Mayroon pang isa. Ha? Sabi niya, hindi mo ba, Brother Bay, na lahat ng gumagamit ng mga shampoo, toothpaste na sachet, may commission ako. Kasi siya nag-design yan. Kaya mayroong mga sachet yung maliit, pati kape, lahat ng sachet na gumagamit lang ng kumpanya, mayroon siyang property, tawag nun? Kasi siya ang nag-design yan eh. Oh. Hindi lang siya milyonaryo, bilyonaryo siya. Kasi nung unang panahon, pag pumunta ka sa abroad, ng mga traveler, sus, kalalaki mga shampoo yung dala mo, pati sabon. Diba? Ay, ginawa niyang siya lahat yun. Ano bang tawag doon? Yung mayroon kang lifetime, parang yan, brother, yung mga naka-registered na mga awit, ang tawag doon? Na babayaran ka pag pinatugtog mo yon. Property, anong tawag doon? Saka natin isipin yan. Pambira. Rights, na? Totoo yun. Maliit lang pero siya ang nag-design, nakapatent po patented pala yun, nakapatent sa kanya. Lahat na magpagawa ng sachet, kahit kape, kahit anong may sachet, may patent po yun. May komisyon siya. Habang buhay. Amen? Kaya binibigyan ka talaga ni Lord ng karunungan. Pwede ka niya payamanin ng maliit sa malaki. Alam niyo ba kung anong istorya ng 7-Up? Kasi, magkuhan kayo ng mga history, hindi yung puro chismes. Wala kayong makukuhang biyaya doon. Alam mo ba yung 7-Up? Bakit nag-7-Up yun? Ang nagtayo ng company niyan, una, 1-Up, 2-Up, 3-Up, 4-Up. Pagdating sa 6-Up, binintan niya yung right. Sabi niya, ayaw ko na. Yung nakabili, sabi niya, ano kaya ang gagawin ko? Papalitan ko ba pangalan tong kumpanyang ito? Sabi niya, Lord, ano gagawin ko? Ano sabi ni Lord? Ituloy mo, gawin mo 7-Up. Palapakan natin si Howell sa na. Kita niya, ang taong hindi umaayaw, ang taong nagpapatuloy, hindi po siya pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ito naman, lahat ng kwento ko lang, no? Pag may pananampalataya, iba talaga yung may Diyos sa walang Diyos. Sabi ng isang, ako, negosyo, nagsalita yan eh. Kaya ako yaman, hayop ako. Gusto mo yaman, hayop ka. Nagalit yung mga, pambira itong nagtuturo na ito. Minumura tayo niya, hayop daw tayo. Yung interpreter, sabi niya, kaya yumaman siya, mga brother and sister, kasi naghayupan siya. Kaya kung gusto mo daw yumaman, maghayupan ka rin.
Eh, ang sabi niya, kaya ako yaman, hayop ako. Gusto mo yaman, hayop kayo, hayop ka, hayop ka. Ha? Alam mo, nung siya'y nagbabuyan at hayupan, kaya hindi po masama yung yumaman ka sa kahayupan at kababuyan. Ha? Tuwang-tuwa ako doon sa patuto niya eh. Sabi niya, siya daw nag-supply ng mga manok simula dito papuntang norte. Isipin mo yung Jollibee ang sinusupplyan niya ng manok. Ha? Kasi hindi naman bibili yung Jollibee ng mga manok na iba-iba ang kwan, iba-iba ang laki. Kaya mag-aral ako sa back to organic, doon ko nalaman yun. Na mga yung sa Jollibee, organic organic chicken. Kaya pare-pareho ang laki noon. Ha? Si Brother Bay ang likot ng isip nito, no? Kasi hindi ko sinasayang yung panahon ko. Gusto ko mag-aral, bukod sa Biblia, mag-aral. Kaya alam ko yung back to basic, back to herb, back to organic, back to the future. Okay. Pag may pananampalataya ka, no? Doon sa dulo, mayroon doong sinabi, bago mo matanggap, doon mo gagawin sa prayer. Ask. Whatever you ask for in prayer. No? Amen? Pinaprocess yung pag-receive doon sa paghingi. Amen? At sa umpisa, sa pananampalataya. Amen? Ay may mga tao hindi nagdadasal. Hindi rin walang paniniwala, pero gusto nila tumanggap lang ng tumanggap. Hingi ka muna bago ka tumanggap. Amen? Sabi ng isa, anak, sa abroad siya, anak, kumakain na ba dyan yung mga pinsan mo? Sa bahay? Oo, mami. Kumakain na po yung mga palalamunin. Kaya tinanong ko, saan nagtatrabaho yung anak mo? Brother Bay, sa PAL. Ang ganda pa ng trabaho, PAL. Hindi, palalamunin. Iyan ang sinasabi ko. Kaya hirap na hirap yung mga OFW. Isang katawan ang nag-abroad. 2 pamilya, 3 pamilya ang naghihintay ng pagkain. Bakit? Ayaw man lang nila magbungkal sa likod ng bahay. Pabigat. Magalit na kayo kung magalit. Huwag ka maging pabigat kanino man. Amen? At huwag mong iasa ang swerte mo o ang kapalaran mo o ang buhay mo sa iba. Ang wallet mo, huwag kang umasa na ang maglalaman ng wallet mo ang tatay at nanay mo. Ikaw ang gagawa ng paraan para malagyan ng pera ang wallet mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Woo! Ayan, ha? So, itong 10 minutes, ito yung inyong iuuwi. Ha? Sabi dito, number 1, if you have faith, you will receive whatever you pray for. Meaning, anong meaning nun? Ito na. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ito ang sinasabi ng Matthew 21:22, emphasizer the power of faith.
No, nariyan yan, power of faith. Kung mayroong power of love, mayroon din power of faith. Ha? Anong power of faith? In prayer. Ha? More prayer, more power. No prayer, no power. Kailangan mayroon kang personal relationship magdasal. Pagkagising mo sa umaga, dapat kausapin mo ang Diyos, Lord, salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Mag-umpisa ulit ako, kuskos din, kuskos doon. Huwag mo akong palakasin mo ako, Lord. Nako, energizer ka. Ha? Hindi ka mapapagod. Tapos sabi ito, di ako mapapagod magpuri sa Diyos. Amen po ba? Okay. Suggesting the strong belief in God ability to answer can lead to receiving what is desired. Ang desire ay libre. Pag wala kang desire, hindi ka ganado. Amen po ba? However, it is not guarantee of getting anything on once, but rather a statement about the importance of faith and trust in God well in timing. So, kita nyo the importance of faith in God and trust. Kaya dalawa yan, trust, faith and trust. Mayroon pang isa yung expectant faith. Yung hindi pa dumarating, sinasabi, darating yan. Ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Tapos sabi ni Lord, surprise. Bakit hindi dumarating agad? Mayroong timing. Kung saan gusto ni Lord masorpresa ka. Kaya yung pong mga gift, binabalot para hindi mo alam kung ano yung laman. Para pagbukas, hey, salamat, itong kailangan ko. Amen? Number 2, what does God say about praying for something you want? God's will for you. Yung hinihingi mo, kailangan angkop doon sa gusto ni Lord sa buhay mo. John said, I see as anything according to Jesus will hear us. And whatever we ask, we know that we have the request that we have asked Him in 1 John 5:14. God answers our prayer for everything when we ask according to His will. Hindi ko mo hinihingi mo, at kung ang hinihingi mo, sa kaipapahamak mo, lumuha ka man ng dugo, hindi bibigay ni Lord yan. Pero pag hinihingi mo, gusto ni Lord, hindi magtatagal. Bago matapos ang buwan na ito, darating ang iyong kahilingan. Amen? Last, number 3, how to make sure you believe in God. Here are 7 practical ways to trust God in your everyday life. Number 1, yung 5 minutes. Number 1, seek truth in Scripture. Kaya kung nagbabasa ka ng Bible, mas maganda na mayroon kang time for reading the Bible, meditate the Word of God. Number 2, confess unbelief, be honest. Dapat maging tapat ka sa sarili mo, Lord, sorry, tao lang. Lord, ako'y nagkulang, ako'y nagkamali. Ikumpisal mo, Lord, marami akong pagkukulang sa iyo. Nakinig ako doon sa Bisaya na preacher, hindi naman ako naniniwala sa sinasabi niya. Amen? Alam mo, may mga taong ganyan, galit siya sa Bisaya. Kaya pag magsalita yung Bisaya, hindi siya nakikinig. Wala siya napapala. Ang salita ng Diyos, kung ang Bisaya nagsasalita, ang salita na sinasabi niya, hindi po Bisaya. Yan ay powerful at makapangyarihang salita. Amen? Number 3, share your concern with your community. El Shaddai community.
Anong concern mo? Ha? Pag may makita kang mga chismoso-chismosa, uy, tigilan nyo yan. Makakasira sa community natin yan. Ha? Oh, may asawa ka sa Pilipinas. Bakit nakipag-date ka sa apam-apam na yan? Ha? Amen? Number 4, remember God and spend time with Him. God is bigger than your circumstances. Huwag mong tingnan laki ng iyong problema. Huwag mong tingnan ang laki ng iyong pangangailangan. Tingnan mo ang laki ng Diyos mo. Amen po ba? And number 5, look for things to be grateful for. Ha? Dapat marunong ka yung grateful things, kahit maliit na bagay, marunong ka magpasalamat. Thank you, Lord. Thank you, thank you. And number ano tayo? Number 6, walk in the Holy Spirit. Kaya nakarating ako dito, kasi ang Holy Spirit nagdadala sa inyo. Sabi ng Holy Spirit, bukas, yung mga lakad mo, ikuan mo na yan, may appointment ka kay Lord. Ang trabaho ng Holy Spirit to guide you, the trabaho ng Holy Spirit, magpaalaala sa iyo. And number 7, wait on the Lord. Pag sinabing wait, maghintay ka. Darating din yan. Kung hindi ngayon, bukas. Kung hindi bukas, sa isang linggo. Kung hindi sa isang linggo, sa isang buwan. Kung hindi sa isang buwan, sa isang taon. Don't worry. Mag-antay ka at huwag kang mawala ng pag-asa. Iyon si Padre Radya. May pag-asa pa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magsitayo tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sister, antay lang. Yung isa, nakatingin. Oy, huwag mo akong tingnan. Sabi mo, huwag mo akong tingnan. Nauutang ka na naman. Hallelujah, hallelujah, Jesus. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Kay Kristo lang, Iwanag ko ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay ng ating buhay, sabihin natin, nagtagumpay ako dahil kay Kristo lang. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng buhay. Anumang blessing na aming tangan-tangan ngayon, ito'y galing sa iyo. Maging ang aming buhay. Maging ang aming mahal sa buhay, maging ang employer,
na mababait na pinagkaloob mo sa aking mga kapatid. Ikaw po ang nagkaloob sa kanila. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalo na Sister Erlinda, Lord. Pagalingin po siya na makabalik siya kaagad dito sa community. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen, and God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Pundasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad sa pagbukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang, Panginoon, mougkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Ikaw nagmamasid ay sa iyong panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa inyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon tsak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gaganti pala na mahabang buhay, at ang nakatitiyak ng tatamoy lay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaari magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow.